Ayan mga ka-solar, so 8 kilowatts ito at halos patapos na naman tayo. Ayun yung sensor, no? Number 3 and 4 at nakakonect na yung connection ng communication cable and running okay na. At papakita ko sa inyo sa may battery settings, no? Naka 300 pa lang yan ngayon, 300 ampere hours, kasi ang ating battery ay masyadong malayo ang SOC. So ang SOC nito ay, check natin, 52% lang. Ito naman ay nasa 89. So kailangan pagpantayin muna natin, at since medyo gabi na, ayan o, hapon na, bukas na natin gagamitin tong isa, at ito na lang muna para kailangan magparehas sila ng SOC or state of charge bago gamitin ng iparallel ng sabay. Pero naka-ready na yan kasi may communication cable na tayo sa link in, kasi ito yung slave at ito yung master. So makikita nyo yung DIP switch naka taas sa master at naka-out yung ating parallel cable papunta rito sa slave, sa link in, at yung DIP switch nito number 2 ay nakataas. So sa ngayon ay naka-off muna ito dahil magkaiba nga ng state of charge, so hindi sila pwedeng magkasabay muna, mag-parallel. So hintayin na magparehas ang kanilang voltage bago mag-parallel. So madali na lang naman yun kasi nakatap na yan, at ang gagawin ay ipipress lang ito. At sa ngayon ay kung makikita nyo, naka 89% yan. So parehas yan dito, yan 89% din kasi nagka-communicate na yan. At kung mapapansin uli ninyo rito, meron na yung load na 1 kilowatt. Ayan. So dito sa 1 kilowatt ay nakikita ninyo mag-alas 5 na. So wala nang production. Pero ito ay naka-net metering. At papakita ko sa inyo yung kanyang setting sa net metering. Ayan, zero export to city at naka-solar cell tayo doon. Okay, solar cell yan ha. So ang purpose niyan, kagaya nito ngayon na wala ng production, ay ipaprioritize ng battery yung pag-supply ng power sa appliances, sa home load. Yan. So kung kasi ang gagawin natin ay isa-set natin selling first, ang mangyayari dyan ay kukunin niya yung battery energy, papunta yan dito sa DU. So malaki yung ibebenta niya dyan, at halos wala siyang control. Unlike dito, pag nilagay natin dito sa zero export to city, ay hindi siya maglalabas ng benta or power papunta sa DU, dahil ang priority niyan ay kailangan mapandar niya muna yung appliances. So sakalang magkakaroon ng benta sa DU pagka nakaset sa zero export to city, kung sakaling mas malaki yung production compared dito sa charging at saka dito sa load requirements niyan. So yun yung nangyayari pagka net metering. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung sakali na na-set natin sa cell, no, dito sa selling first. Ayan, magkakaroon ng benta yan, no, at halos 100% dadali niya rito. So ayun, yung kinukuha rito sa battery, kasi selling first dadali niya papunta rito sa grid. So sayang yan pagka ganyan. Kaya kailangan, kung gusto niyo makontrol pa rin, ito ilalagay natin, ibabalik sa zero export to city. Ayan. Meron pang isang gamit yung zero export to load. So itong zero export to load, kung ayaw nyo gamitin yung city sensor,
pwede naman yan. Kaya lang dito kasi sa zero export to load, kailangan ay yung load side natin, ito load side, ito kasi gen, load, saka grid, dapat dito yung kinakarga dito or yung pinapagana ay nasa 80% lang ng capacity nitong inverter. So yung capacity nitong inverter na to ay 8 kilowatts. So lumalabas pag naka zero export to load, no, ay nasa 6.4 kilowatts lang ang kakayanan nito. So okay na yan. At nagkaroon tayo ng series and parallel connection dun sa panel sa taas kasi yung PB2 ay existing panel na yun. Para hindi masayang ay ginawa natin ng paraan para yung optimal production or optimal harvest ay ma-maintain or ma-attain pa rin. Kaya pag nag-series and parallel connection tayo, tumataas talaga yung amperahe. At ito naman yung sa PB1, 7 pieces ito na 600 watts, no, na 3 na bifacial. So 48 volts ang VOC nun. So yung PB1 na yan ay pasok pa doon sa requirement na maximum PB input voltage kasi 500 ang maximum nun. Kung 48 times 7, nasa 336 volts lang ang VOC or yung open circuit voltage. Kaya yun kasi ang nagiging epekto pag nagsiseries tayo, tumataas yung voltahe. Pag nagpaparallel naman, tumataas yung amperahe, yung voltahe mo ay nag-i-stay. So ginagawa yung ganong strategy kung halimbawa ay meron talagang area na hindi may iwasan na pagdating ng medyo maaga-aga pa, sabihin natin mga 3 o'clock, ay meron ng shading yung other portion. So sa series connection kasi, pagka nagkaroon na ng shading ang isang portion, ay lahat na nakaseries na module ay maapektuhan na. So doon sa series and parallel connection, yung isang set ng series, pag yun ang tinamaan, no, yung nagkaroon ng shading, ay magkakaroon pa rin naman ng harvest yung portion na hindi tinatamaan ng shading. Okay, so yan yung setup natin dito ngayon, no? Isang 8 kilowatts na hybrid on and off grid with net metering at kasama yung dalawang 300 ampere hours, no, na batteries. At kung mapapansin nyo, ang amperahe ng ating battery breaker, yung battery breaker natin ay 160 kasi nakabase yan sa power ng inverter, no? Ang inverter natin ay 8 kilowatts. So para makuha natin yung amperahe ng battery breaker, i-divide lang natin yung sa nominal voltage. So ang nominal voltage ng battery natin ay 51.2. Kaya ang pinakamalapit na amperahe niyan ay 160 amperes. Good to go na. So yun lang muna mga kasolar. At maraming salamat sa panonood. Usap ulit tayo sa susunod na video. Muli ang inyong kasolar, si Solar Renz.